Kaya inasawa yan para gawing katulong. Nag-textmate man siguro sila ng asawa ko no, kay alam niya. Sister, para sa more kaalaman mo no, hindi lang ako katulong dito, kundi isa rin ako magsasaka. Iniisip ko nung iniisip, saan galing yung galing? Kamusta ginamos mga ka-sister? Buhi pa ba ang tanan? Charot. Bago nga tayo magsimula sa ating mga karitwalan dito sa loob ng bahay, tayo ay magtanggal muna ng masasamang espiritu. Upang sa ganun ay gumanda ang simula ng ating araw. Naunsa man kaday? Murag si Mike Enriquez man kaday. Isang ka-sister nga ninyo ang sinipag maglinis ngayong araw. Mapapalabas daw kasi ito international kaya siya ay sinipag. Dahil ang totoo talaga mga ka-sister ay hindi siya naglilinis. Dahil for today's kaganapan ay for the content lang. Ito nga pala si Mike Enriquez ang inyong tagapagbalita. Excuse me po. Makatulpo ang lalamunan ko kay Gipli Mamanses. So anyway mga ka-sister no, dinalaw ko muna itong ating mga tanim dito sa likod ng bahay. Alam mo, itong mga tanim kong sitaw no, perteng pagkaartiha siya. Nilagyan ko na nga silang mga ka-sister ng gapangan no, pero giiwasan nila sis. Kailangan pa talaga na ilagay mo talaga sila dyan sa tinusok mong kawayan. So anyway, by the way, highway no, i-flex lang natin itong ating good thousand. Yan ay gabi at gagataan natin yan just in case na lumaki-laki pa ba. And more sitaw. Ito naman, hindi ko yan dyan tinanim. Tumubo lang talaga yan sila dyan. Isa pa to, ayaw niya talaga gumapang sa kawayan. So anyway no mga ka-sister, ito palis na naman kami ng bahay. Every weekends itong aming mga kaganapan ni David. Direct na talaga yung araw nung umalis kami no, pero hindi masyadong mainit. Sakto-sakto lang siya no, kasi maaga pa. Pero later sis, naku, murag gisugba ka sa kalayo. Sa sobrang kainit, pati pag magtag-ihi ka sis, painit din yung ihi mo. Char. Kapag pumupunta kami dito ni Mr. David no, dito talaga kami pumupwesto sa gitna ng mga kahuyan. Bukod sa marami kaming pwedeng pagsilungan dito, ay napakahangin din. Kung ganito ba sana ang weather araw-araw, eh di makatulog ka din araw-araw. Char. Sabayan pa talaga mga ka-sister ng tunog ng mga ibon no? Alam mo yun, parang may mga nagahutik sa imo nga dalunggan ba. Very calming siya sa pandinig ba. At dahil may video nga ng mga ka-sister, syempre mag-jogging-jogging na kunwari tayo. So anyway, by the way, highway, meron ako parang i-share sa inyo mga ka-sister. At ito ay isang hinaing ng isang kapwa natin Pilipina. At ayon nga sa kanya no, ay halos ayaw daw siyang gastusan ng kanyang jowa. Dahil alam niya naman daw sa sarili niya na may tongda yung kanyang jowa. Dahil may magandang trabaho ito, kaya may magandang sahod din. Bukod sa may trabaho siya, meron din daw siyang mga side businesses. At imposibleng wala daw siyang pera kasi ito ay nagpapautang sa kanyang mga friendship. Pero pagdating nga sa kanya, ay sobrang kurepot daw ito, Zen. At kapag sila nga daw ay nagdi-date, fast food lang palagi. At KKB pa. At never pa nga daw silang nag-date sa maayos-ayos na restaurant. Dahil ayaw nga ni boyfriend. Sapagkat subalit hindi daw worth it ang 500 piso para kumain sa isang maayos na restaurant. At kapag magregalo naman daw ito, ay halos ayaw daw tanggapin ni girl. Sa kadahilan ng mukhang napilitan lang magbigay. Pero nung si boyfriend ang nag-birthday, diregaluhan niya daw ito ng pangarap niyang relo at mamahalin nga daw. Worth 30,000 pesos yung presyo ng relo na binili niya para sa kanyang boyfriend. At nung si ate girl naman daw ang nag-birthday, may regalo naman daw si boy sa kanya at isa nga itong necklace. At binili nga daw ito sa Zalora na worth 300 pesos. At nalaman niya nga ang presyo dahil sinearch niya ito. At siya nga ay napatanong sa kanyang sarili, Shota, sister, ganun lang ba ang worth ko? Pang 300 pesos? Pang fake na alahas? Eh, bakit mo tinatanong yan sa amin, sister? Hindi rin namin alam. At siya nga ay ulit na napatanong sa kanyang sarili, ganun daw ba siya kahirap bigyan ng totoong gold? Kahit yung tag 3,000 man lang daw sana. Nakakalungkot man isipin, sister, na problema mo na yan dahil may problema din ako dito sa aking mga hugasin. Kaya kung ako sa'yo, ka-sister, ay huwag mo nang problemahin ng problema. Yaan mong mamroblema ang problema sa iyo. Ano daw? Delikado yan, sister. Baka ma-depress ka. Siyempre, charot lang yun mga ka-sister. Masyado naman talaga kayong seryoso sa kinabuhi, oh. For me, ka-sister, no, baka may pinag-iipunan si ko-brother. Kaya todo ko repot talaga siya. But for me, sister, no, dapat talaga iiwan mo na yan. Char, grabe ka naman ka-sister, iiwan agad. Abay, siyempre, sis, kailangan tayo ang ginagastusan. Hindi dapat tayo tinitipid, O kaya naman, hindi tayo dapat ang magastos para sa kanila, sis. Maraming lalaki dyan na person, sis, na magbibigay ng importansya sa iyo bilang isang babaeng nilalang sa balat ng lupa. Huwag ka mag-settle sa mga ganyang lalaki. Sabi nga ng karamihan, no? Know your worth ka, sister, ha? If sa tingin mong hindi ka worth it para sa kanya, joy, let go. And let God. Ay, sus Mario Joseph, marami pa pala akong gagawin mga ka-sister. Yung time na ito ay kauwi lang din namin. At ito nga, hindi ako mapakali, kaya naglinis na rin ako ng aming kusina. Ganito rin ba kayong mga ka-sister? Na kapag madumi ang kusina mo, kaya ang bahay mo, napakabigat sa pakiramdam ba? Yung bang nakaka-stress siya tingnan, ganong level. Tapos yung feeling na, yung tinatamad ka talaga maglinis, no? Kasi mga ka-sister, sa totoo lang, may time
time talaga ako na tinatamad din ako maglinis. Alam ko talaga na madumi ang bahay ko or madusty na yung bahay ko kapag bahing ako ng bahing. At feeling mo talaga na malagkit yung bahay mo pag di ka naglinis ng floor. Ano ka ba, sister? Feeling mo lang yan. Kumbaga dati wala akong allergies pagdating ko dito. Zay, nagkaroon na ako ng allergies. Ay, ambot na. Akala ko talaga nung last week hindi aabot itong bigas namin, no? Kasi nakalimutan ko bumili. At nung Sabado na nga lang ako nakabili. Alright, mga ka-sister, kitchen is closed. At napagod ako for today's kaganapan. Kaya naman magkaturog na tayo, mga ka-sister.